Natatakot ba kayo na baka mapalitan na ng AI ang inyong trabaho, racket o negosyo? Tara, magkapit mag-usap muna tayo. At pag-usapan po natin ang AI dahil napakarami na pong nagtatanong sa akin tungkol sa teknolohiyang ito. AI is a tool, it's not a human being. Kaya ang mapapalitan lang talaga nito ay ang mga gawain o trabaho na ginagawa talaga dapat ng tools at hindi naman dapat ginagawa ng isang karaniwang tao. Kaya una, itanong po ninyo ito sa sarili ninyo. Ano ba ang klase ng trabaho ngayon na meron kayo? Ito ba ay isang trabaho kayang i-automate? O ito ba ang klase ng trabaho na kinakailangan ng puso at isipan ng isang tunay na tao? Halimbawa, kung taga-BPO po kayo, kayo ba ay nasa non-voice at transcription side nito? O nasa voice ba kayo? At kayo ba ang kumakausap upang pakalmahin ang mga kliyenteng nagre-reklamo? Dahil kayang-kaya na pong i-automate ang copywriting, data entry o transcription side ng BPO. Pero kailanman ay hindi nito mapapalitan ang empathy o simpatsya na makukuha mo sa isang totoong tao kapag galit na kayo sa kakareklamo. Pangalawa, itanong rin po ninyo ito sa sarili ninyo kung ang trabaho ba ninyo ngayon ay mas mapapabilis kung i-automate na ito o ito ba ang isang klase ng trabaho na kailangan na ng diskarte at tiwala ng isang tunay na tao. Halimbawa, sa industriya po namin mga abogado o sa the practice of law. Kapag isang legal secretary o paralegal po kayo, karaniwang kayang-kaya na pong palitan o bawasan ang klase ng trabaho ninyo. Dahil ang pagre-review po ng mga dokumento ay kayang gawin na po ng AI ng ilang segundo. Samantalang karaniwang umaabot po ng ilang oras kapag isang totoong tao. Pero kailanman po ay hindi mapapalitan ng AI ang diskarte, tiwala at relasyon ninyo sa inyong abogado. Lalo na kung nakasalalay na dito ang buhay, kalayaan, negosyo o ari-arian ninyo. At ang pangatlo, itanong po ninyo ito sa sarili ninyo kung ang trabaho ba ninyo ay mas mapapamura kung i-automate na lang ito. O ito ba ang klase ng trabaho na mas mura pa rin at mas epektibo kung gagawin ito ng isang tunay na tao. Halimbawa, sa industriya ng mga manggagawa, kapag nasa isang malaking pagawaan na po kayo, karaniwang mas makakatipid na po ang kumpanya kung halos robotics na ang magpapatakbo nito. Subalit kung isang tubero po kayo o kaya namang karpintero, napakahirap at napakamahal po kung ililipat sa isang makinarya ang lahat ng skill sets ninyo. Sa madaling salita po, ang taong dapat lang matakot sa AI ay ang taong ayaw magbago. Dahil ang AI po ay either makakatulong sa iyo upang mas mapabilis at mas mapabura ang lahat ng ginagawa ninyo o mapapalitan kayo nito kung ayaw nyo talagang itaas ang kalidad ng kakayahan ninyo. Jeanette.